Sa madilim na gubat. Sa gitna ng malawak na gubat, matatagpuan sa labas ng kaharian ng Albania ay may isang binatang nakagapos sa puno ng higira. Ang gubat ay pinamumugara ng mababangis na mga hayop, nakalulunos na huni ng mga ibon, naglalakihang mga punong kahoy na may masangsang na amoy. Ang batang nakagapos sa higira ay si Florante, na maihahambing kay Adonis. Anak siya ng mag-asawang Doc Berceo at Prinsesa Floresca, na kapwa taga-Albania. Si Adolfo na sukaban ang pumatay sa kanyang amang hari. Si Laura naman na kanyang kasintahan ay inagaw din niya kay Florante at pinatay pa nito ang ama nito na si Haring Linceo. Diyos ko, bigyan niyo po ng katarungan ang kasamaang nangyari sa Albania. Wala ka nang makikitang mabuti. Dahil lahat na nagpapakita ng kabutihan ay mga parusa ng kamatayan. Nalipana ang kapulitan, karahasan, pagsamantala sa kapwa. Kaya wala nang magawa ang mga tao. Nasaan ang katarungan? Laura, ang iyong mga sumpa. Nasaan ang iyong pangako? Isa kang taksil. Sa panghihinayang ni Florante, naalala ang nakalipas na magkasama pa sila ni Laura. Ang pag-ibig ko sa iyo ay walang mali. Ito ang mga bulaklak upang magkasaya kita. Maraming salamat sa inihintulad kita sa kagandahang bulaklak na ito. Florante, ito ang espada mo para sa iyong pag-ibig ka. Maraming salamat, Laura. Makalipas ang ilang araw. Lirida, bakit mo po pinagpalit sa aking ama? Siguro nga'y paalam na kasi sinaktan mo lang natin puso. Tulong! 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 Sila, may naririnig akong sumisigaw na humihingi ng tulong. Laura, giliw kong Laura. At sa mabuting pagligtas ni Aladdin kay Florante, nagpakilala sila ng isa-isa sa sarili. At pinaupo ni Aladdin si Florante sa maayos na upuan at nagpahinga si Florante. Nabigla si Florante nang makita ang kaibigan na hindi nagpahinga, kaya nagkwento si Florante sa buhay sa Albania. Aray ko, mahal ko, para mga anak na yata ako. Teka lang muna, mahal. Tatawag muna ako ng manggagamot para ikay ipanak. Tulong! Dito po, dito. Lalaki mo, anak mo. Nang tumuntong si 6 na gulang si Florante, muntik nang dagiti ng buwetring ibon at mabuti na lang makita ito ni Minalipo. Kaya ito ang dahilan ng pagdesisyon ng mag-asawa na paaralin si Florante sa Atenas. At sa Atenas tinanghal si Florante bilang Eteocles. Buhay si Florante! Sa pagtatanghal, may isang hindi nasiyan at siya ay si Adolfo na sukaban. Magpakabusig ka sa iyong puri, Florante. Sa kabila ng pagtatanghal at katsiyahan, si Adolfo ay hindi napigilan ng sarili at muntik paslangin si Florante. Natigil ang pagtatanghal dahil sa kalupitan ni Adolfo. Makalipas ang ilang araw, may sulat na dumating mula sa kanyang ama na hindi inaasahang pangyayari. Kaibigan, ipinalingkod ko ng nangyari sa akin.
kalungkutan ni Florante, hindi niya namalayan may isa pa palang sulat ang darating. At ito ay tungkol sa kanyang kasintahan na si Laura. Florante, ang ikalawang pinadalang sulat ng iyong ama. Florante, ang Buot iyong at lungkot kasintahan ang ay naramdaman ni Florante nang mabasa ang rito niyang ama sa Atanas. Hindi namalayan ni Florante na may darating pa palang isang sulat tungkol sa kanyang pinakamamahal na Laura. Kaya dali-daling umuwi at nagpaalam si Florante kay Antino upang umuwi sa Albania at doon na saksihan ang lahat ng naganap. Paghihiganti ang naramdaman ni Florante nang makita ang ina nakahiga sa huling ito. Kaya naghiganti si Florante kay Adolfo at napaslang niya ito. Kaya nanumbalik ang saya sa Albania nang malaman ang mga naganap sa sukaban na si Adolfo.